Meron na akong bago ngayon. Halika ipapakita siya. Napakaganda. Halika. Oh. Yan. So nga pala, ito ay King James Version. Medyo malalim pero okay lang naman kasi meron tayo ditong Tagalog. So ang pag-uusapan natin ay nakita natin sa Psalms chapter 23 verse 5. Sabi, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Napakaganda nito. Actually, pag-uusapan natin dito yung huling bahagi eh. Napaka-importante sa buhay ng tao. So, sabi daw, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Kung pag-uusapan naman natin siya sa Tagalog, o babasahin natin siya sa Tagalog, ito yung makikita sa mga awit 23:5. Ang sabi, Ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong binuhusan ng langis ang aking ulo. Umaapaw ang aking saro. Diba? Sabi, umaapaw daw ang kanyang saro. Yan, napakaganda niyan. Halika pag-uusapan natin. Yan. Nandito ulit tayo. Kakatapos lang ng trabaho. Tapos nakita ko tong verse na to. Tapos may naalala ko sa umaapaw ang aking sarong. Diba? Symbolic. Ano kasi yun, may deep meaning yun. Noong ancient times, part ng Middle Eastern, something like that, no? Sa mga Hebrews, kung merong event or parang royal court, feast, banquets, mga ganyan, ang nag-host yung kanilang hari, yung lord nila, yung king. Pag ikay imbitado, may pwesto ka sa kanyang table. Meron kayong kanya-kanyang upuan, welcome ka, tapos meron kang cup or saro kung tawagan ng mga kupita ba. Lalagyan niya ng mga inumin, ha? Ngayon doon mo malalaman kung yung hari ayaw na niya sa'yo na ayaw ka nang mag-stay doon. Hindi nasasalinan yung cup. Pag di na nasalinan yung cup, yun, alam mo na, sip ka. Sabi mo, ay, kailangan ko na umalis. Ayaw na ng hari sa presensya ko. Or ayaw na ako ng hari dito sa kanyang feast, ganyan. Pero kung sinabi ng king sa kanyang servant, lagyan mo po yung wine, yung kanyang cup. Sinalinan mo ganyan. May time ka pa, ibig sabihin, may time pa ako. Gusto pa ng aking lord or my king na mag-stay ako. Pero mas lalo na kung sasabihin sa kanyang servant na go to that man, buhusan mo yung kanyang saro, punuin mo hanggang umapaw. Grabe. Ibig sabihin nun, hindi lang siya welcome, hindi lang siya basta guest or nakaupo with the presence of his king. Siya ay deeply favored ng king, ng kanyang hari, ng kanyang lord. Dahil meron silang intimate na relationship and covenant. Nagagalak yung kanyang hari sa kanyang presensya. Nag-i-enjoy yung hari na nandyan siya. Ayaw kanyang umalis. Aapawin niya yung kanyang saro. At pagpapakita din yun ng kanyang abundance ng provision sa tao na yun, sa sobra niyang kinagagalakan. Alam nyo, parang ganun din tayo kay Lord. Kahit anong gawin natin sa buhay, minsan hindi tayo maasa sa Kanya. Kaya naman minsan tayo ay sa tingin natin nagkukulang ganyan. Or hindi natin alam saan tayo pupunta, ano bang kulang sa buhay natin. Lapit ka kay God, mighty name of Jesus. Lagi mong tatandaan, lagi kang welcome. Sa kanyang table, meron ka laging pwesto. Baga sa babadahan, hindi ka out of place kasi may pwesto ka lagi doon. Meron kang sarili mong cup at paaapawin niya. Paaapawin ni God yung cup mo kasi ayaw kanyang umalis. Nagagalak si Lord sa'yo. Lagi kanyang minamahal. Meron kang, hindi ka lang basta welcome. May
ikaw ay divine favor ni God. Ang sarap, di ba? Woo! Amen! Praise God in the mighty name of Jesus. Kaya, alam nyo, ako talaga kahit ulit-ulit kong sabihin na napakapalad ko at nakilala ko si Papa Jesus sa buhay ko. Isipin mo yun, lagi akong may pwesto sa table niya with His presence. Kailangan mo lang yung honest heart tsaka yung relationship sa kanya, yung covenant niya sa isa't isa. Diba? Napakasarap. Kaya kung kayo ay parang feeling nyo kayo ay may kulang sa inyo, lapit kayo kay God. Lahat. Complete package. 2 points na tayo sa langit to. Kaya sa buhay ko, napakasaya ko at nakilala ko si God, mighty name of Jesus. Dapat lang na ibalik lahat sa Kanya yung puri, pagsamba, pagdakila, at lalong-lalo na itaas sa buhay natin ang mighty name of Jesus sa puso natin. Diba? Amen.